Kung sports fan ka, o kahit hindi ka man tennis fan, kailangan mo talagang malaman ang nangyayari kay Alex Ayala ngayon. Kasi hindi lang basta laro ang pinag-uusapan dito. Pera na ito, marketing war na ito. At posibleng simula pa lang ito ng pagbabago sa buong industriya ng tennis. Pero ito ang kakaiba. Hindi siya ang number 1 sa ranking. Hindi siya Amerikana. Wala pa siyang Grand Slam trophy. Therefore, bakit siya ang binibigyan ng malaking pansin ng mga malalaking brand tulad ng Nike, habang tahimik lang ang mga mas senior at mas mataas ang ranking na manlalaro? Kasi ang sagot dito, hindi ito tungkol sa ranking niya. Tungkol ito sa isang bagay na mas malaki. At babaguhin ito ang tingin mo sa buong industriya. Simulan natin sa numero dahil doon lahat nagsisimula. Si Alex Ayala, ang unang Pilipina sa kasaysayan na pumasok sa WTA Top 20. Siya rin ang unang Pilipina na nanalo ng WTA, a 500 title, matapos talunin si Jessica Pegula sa Washington, D.C. Open. Iyan ang credential na pinagbabatayan ng malaking pustahan ni Nike. Ba't dito nagsisimulang komplikado ang usapan? Dahil ang ginagawa ni Nike sa kanya, hindi katumbas ng ranking niya. Mas malaki pa sa dapat. Therefore, tingnan natin ang mga senyales dahil kapag nakita mo na ang pattern, hindi mo na ito makakalimutan. Nagumpisa ito noong Hulyo 2015 sa Wimbledon. Gumawa si Nike ng custom hair tie para kay Ayala na dinisenyo base sa Sampaguita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas. But hindi basta-basta gumagawa ang isang brand ng nation-specific na produkto para sa isang manlalarong hindi pa naman kilalang kilala. Ginagawa lang ito ng brand kapag isa kang itinuturing na susunod na mukha ng kumpanya. Therefore, tama lang kung sabihin nating simula pa lang, plano na ni Nike na gawing icon si Ayala. Hindi lang basta atleta. Sumunod dito, Agosto 2025, pumasok si Ayala sa cover ng Vogue Philippines, nakasuot ng Nike. May exclusive editorial feature tungkol sa pagyakap niya sa kanyang pinagmulan. But hindi rin basta nangyayari ito. Ang mga sponsor, hindi sila nag-a-arrange ng magazine cover shoot para sa karaniwang endorser lang. Ginagawa lang ito kapag ikaw na mismo ang buong campaign. Therefore, dalawang malaking senyales na sa loob lang ng iilang linggo, parehong tumuturo sa isang direksyon. At pagkatapos noon, dumating ang pinakamalaking senyales. Pumunta si Ayala sa Nike headquarters sa New York City at nag-post lang siya ng dalawang salita, New York, New York. But bakit ito importante? Kasi hindi karaniwang inilalapit ni Nike sa kanilang headquarters ang mga manlalarong nasa 70s pa lang ang ranking. At hindi rin sila gumagawa ng solo commercial para sa manlalarong wala pang Grand Slam title. Therefore, ang biglaang pagbisita niya sa HQ, ilang araw bago mismo ang US Open, ay hindi coincidence. Senyales ito na malaki ang plano ni Nike para sa kanya. At pagdating sa court, dun talaga sumabog ang lahat. Agosto 24, 2025 sa Louis Armstrong Stadium. Nilaban ni Ayala ang world number 14 na si Clara Tauson. Suot niya ang bagong Nike Vapor Pro 3 shoes. Sapatos na kalaunan ay magiging bahagi mismo ng sarili niyang signature collection. Pero natalo siya sa second set, 2-6. Naiwan pa siya, 5-1, sa deciding tiebreak. Halos tapos na ang laro. Kaya naman, ano ang ginawa niya? Bumangon siya, kinuha ang susunod na 7 puntos sa 8 laro, at natapos ang tiebreak, 7-6, sa ika-11. Ang eksaktong stadium, ang eksaktong pose, ang eksaktong royal blue na kulay, lahat ito ang lumabas sa Nike commercial na inilabas ilang linggo pagkatapos. Ang tagumpay sa court, siya rin ang tagumpay ng kampanya. Pero hindi lahat perpekto sa kwentong ito. 4 na araw pagkatapos ng upset laban kay Tauson, natalo si Ayala sa second round ng US Open laban kay Cristina Bucsa ng Spain, 6-4, 6-3. 8 araw pagkatapos ng post niya sa Nike HQ, tapos na ang kanyang US Open run. Kaya naman hindi ito perpektong fairy tale, pero doon din nagpapakita ng totoong tatag si Ayala. Sinulat niya mismo pagkatapos ng isang laro, "Tough loss today, but dropping this here as a reminder to be happy about living out your dreams."
even if it comes with bad days. But ang totoong bagay dito, sa loob lang ng ilang buwan, mula sa second round exit na yon, umuwi siya ng trophy sa Washington DC Open. Matalo si Jessica Pegula for 6-6-4-6-0. Therefore, mula sa pagkatalo papunta sa unang WTA 500 title niya, iyan ang pinakamabilis na comeback story na maaari mong isulat. At doon lalo pang tumibay ang tiwala ng Nike sa kanya. At hindi lang mga fan account o Pinoy media ang nagsasabi nito. Noong Oktubre 2025, sumulat ang Sports Illustrated, publication na 1,954 pa lumalabas. Ang parehong magazine na naglagay kay Billie Jean King at Serena Williams sa kanilang covers. Sinabi mismo ng writer nilang si Alex Wong, Alex Ayala has officially arrived as a legitimate contender on the WTA Tour. But hindi lang doon natapos. Ilang araw bago noon, sinabi rin ng Washington Post na ang 2025 US Open ay parang athleisure war. At si Nike ang pinakamalakas na kumikilos dito, gamit si Ayala bilang bagong pangunahing sandata. Therefore, kapag dalawang malalaking institusyon ng American sports media, magkaiba man ang anggulo, ay parehong sumulat ng parehong kwento, tapos na ang debate. Totoo na ang lahat. At doon papasok ang tunay na dahilan kung bakit ito malaki. Kasi hindi lang ito tungkol kay Ayala, tungkol ito sa geografiya. Sa buong modernong kasaysayan ng tennis marketing, ang malalaking budget ni Nike ay laging napupunta sa mga Amerikano, Europeo at Hapon. Sina Serena, Sharapova, Swiatek, Osaka. Ang Southeast Asia hindi kailanman naisama sa mapa. But ngayon, nagbabago na ang lahat. Ang Pilipinas, isang bansang may mahigit 100 milyong populasyon at isa sa pinakamalaking sneaker buying diaspora sa buong mundo, ay hindi na napapansin lang. Binibigyan na ito ng direktang atensyon. Therefore, ang mga naririnig nating billboard, ito hindi lang tungkol sa pag-angat ng isang atleta. Ito ang senyales na buong bagong merkado ang pinapasok na ni Nike sa unang pagkakataon sa laro ng malaking kampanya. At ang timeline, patuloy pa ring tumatakbo. Pebrero 2026, dinala ulit ni Nike si Ayala sa kanilang global headquarters sa Beaverton, Oregon para sa isang personal na welcome ceremony. Nag-post pa sila ng caption sa Filipino, "Salamat sa pagbisita, thank you for visiting." But hindi na kailangang isalin pa ito para sa mga taga-Maynila. Alam nila kaagad kung ano ang ibig sabihin nito. Therefore, dumako tayo ngayon sa 2026 US Open mula Agosto 23 hanggang Setyembre 13, kung saan may Fan Week exhibition si Ayala laban kay Iva Jovic sa Arthur Ashe Stadium, at kung saan, ayon sa mga kwento at larawang kumakalat online, posible nang umakyat ang mukha niya sa mga building sa New York City. Wala pang official confirmation mula sa mainstream press ang eksaktong lokasyon ng mga billboard na ito. Pero ang ebidensyang naipon na, mula sa hair tie, sa Vogue cover, sa HQ visits, sa commercial, hanggang sa susunod na Wimbledon 2026 colorway niyang puti at ginto. Ginagawa nitong hindi na lang basta usap-usapan ito, kundi isang bagay na parang tiyak na mangyayari. Kaya bumalik tayo sa simula ng kwentong ito. Hindi si Nike naglagay kay Alex Ayala sa gitna ng kampanya nila dahil siya lang ang pinakamataasang ranking. Nilagay nila siya doon dahil pinili na nila siyang maging muka ng isang merkadong hindi pa nila kailanman minahal. Kaya sa susunod na makita mo ang isang atletang parang wala pa sa tuktok, pero bigla na lang lumalabas sa bawat billboard, alalahanin mo ito. Minsan, hindi na kailangang maging pinakamagaling ka muna bago ka gawing bituin. Kailangan lang nilang paniwalaan na ikaw na ang susunod. Ngayon, ikaw naman ang magsabi. Sa tingin mo, dahil ba ito talaga sa laro ni Alex Ayala? O dahil alam na ni Nike kung sino ang gagawin nilang susunod na superstar? I-comment mo sa baba. At kung naniniwala kang mapapasok si Ayala sa WTA Top 10 bago matapos ang 2026, mag-subscribe ka na at panindigan mo ang prediction mo. Dahil dito natin susubaybayan ang bawat billboard, bawat commercial, bawat laro, papunta mismo sa Arthur Ashe Stadium.